Okay, let's pray po. Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito at samahan niyo kami Panginoon sa muli panalangin ng simbahan Panginoon. Lord, we pray na kayo po manguna sa amin at dalangin po namin ang iyong pangunguna sa mga ipapanalangin namin sa gabing ito. Lord, maging sa amin pagpupuri at pagsamba Panginoon sa iyo. Namin dalangin ang iyong pagpaparanas ng iyong presensya Panginoon sa bawat isa. Lord, ingatan niyo ang bawat isa at muli dalangin din po namin ang aming mga kasamahan na wala pa rito Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpaalala sa kanila Panginoon ng prayer meeting. Salamat po sa biyaya mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po yung mawit, my life is in you, Lord. Life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in my life. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. Oh, I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. Yes, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. Is in you. Yes, Lord, our life, our strength, our hope, Lord, will be always in you, Lord. At dalangin namin, Panginoon, na sa patuloy namin pagpupuhay sa iyo, Panginoon, ay ikaw po ang madakila, Panginoon. You gave it all for me. My soul desire, my everything. And all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that
Spirit of God, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved? Lord, here with you. So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will say. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, and now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. How could I fail you? Oh, how could I fail to see you are the love that rescued me? All I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved? Lord, here with you. So have your way. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Is to be with you, Jesus. The one thing, the one thing I ask is to be with you. The one thing, the one thing I ask is to be with you. The one thing, the one thing, the one thing I ask is to be with you. The one thing, the one thing I ask is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song.
our desire is to be with you, 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 just to be with you, just to be with you. Jesus, oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Ito nga po, Panginoon, na ikaw ang aming putang tanggulang, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ay matibay na buong, Panginoon, na aming sandalan, Panginoon. At ito ang aming nais, Panginoon, is to be with you, Lord, in every time, in every minute of our lives, Panginoon, ay palagi kaming nasa presensya mo po, Panginoon. Lord, sa gabing ito, aming dalangin, na sa aming pag-aaral na yung salita, Panginoon, maging mamaya sa panalangin, aming dalangin, Lord, na ikaw po ang patuloy na makasama namin, Panginoon. Tiling namin, Lord, ang iyong pangunguna, ang iyong mga salita, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, ay tunay na maging kapupulutan namin, Panginoon, ng mga aral mo at may isa sa buhay namin, Panginoon. Muli, sa gabing ito, Panginoon, tinatas ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Confirm lang po pa sound check. Naririnig po ako. Good evening. Good evening tayo. Good evening po. Atin pong mixing devotion sa gabing ito ay magmumula sa Matthew 18:19-20. Familiar na po siguro tayo dyan. Pero babasahin pa rin natin. Matthew 18:19-20. Pwede pong pakibasa. Sino pong mayroong Bible dyan? Matthew 18:19-20. Wala pong gusto magbasa? James, may Bible ka? May Bible ka dyan, Ate James? Hinahanap ko pa. Matthew 18:19-20. Kaso yun ako pabasa. Ika. Matthew 18:19-20. chapter 18, no? Apo. Surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be lost in heaven. Again, I say to you that if what two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. The parable of the unforgiving servant. Okay na, G. Tapos na. Salamat, Ate James.
Yan, nasama pa yata yung pamagat ng kasunod. Yan. So, dito po dito sa verse na ito mixing verse na ating pagbulay-bulayan sa gabi nito, ay sabi ko nga, pamilyar na sa atin to. At ito po ay higit na bukod sa patungkol sa panalangin, ay merong ibang masigit na pinopoint itong verse na ating pag-usapan. Yun ay yung unity in prayer. So, yung power of unity. So sa gabing ito ang ating pong pag-usapan ay ang power of unity in prayer. Okay? So malinaw naman doon sa sinabi na ito ay wala sa salita ng Panginoong Hesus. Siya ang nagsasalita rito. At ang sinabi nga niya dito, that if two of you are in agreement on earth about everything for which they will make a request, it will be done for them by my Father in heaven. Inulit nga yun, parang nagkaroon ng redundant dun sa verse 20. Na where 2 or 3 are come together in my name, there am I among them. Dun sa passage na binasa ni Ate James kanina, ano yun yung ginamit, hindi ko alam kung anong version yung kanya. Sabi doon, whatsoever you shall bind on earth. Ayan, King James nga. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. So, napakalagang talata na paalala rin sa atin bilang mga mananampalataya. At ito nga ay kadalasan na i-take for granted natin, especially in our prayer meeting. Yung pagkakaroon ng pagkakaisa sa panalanginan. Yung merong talagang isang panalangin. Yung merong ipinapanalangin na pinagkaisahan ng bawat mananampalataya. So, mahalaga po yun na dito sa talatang ito, ating alalahanin o ating tunin ang reminder sa atin ng Panginoon at kanyang susi sa pagtugon sa ating mga panalangin, especially sa ating corporate prayer. Okay? So, dito po, sinasabi ni Jesus kung paano nasasagot ang panalangin sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. So, paano natutugunan o paano sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng pagkakaisa natin sa panalangin. So dito po meron three things to do to make prayer pleasing to God. Okay? So ang acronym po niya, kung familiar kayo doon sa APC, di ba? APC, dati ginagamit namin to nung nagsiservice crew ako. Ang meaning ng APC sa amin noon nung ginagamit namin to sa mga food chain, ibig sabihin ng APC is all-purpose cleaner. Ibig sabihin, magagamit mo siya sa lahat ng paglilinis. Kaya siya all-purpose cleaner. Pero sa gabing ito, kunin natin yung acronym na APC sa pamamagitan nitong talatang ito, kung paano, kung ano yung dapat natin gawin sa ating mga panalangin, especially sa ating prayer meeting. Okay? Una, nakita natin dyan sa verse 19. Sabi doon, again, assuredly, I tell you that if two of you will agree on earth concerning anything that they will ask, it will be done for them by my Father who is in heaven. Letter A is yung agree o agreement. Okay? When praying together, the first thing na dapat nating gawin is to agree on something. Agree on
one subject. Okay, kung ano yung dapat natin ipanalangin. Dapat meron tayong agreement sa mga ipapanalangin natin. Kaya nga, mas maganda na kapag nananalangin ay merong pinagkaisahan. Ano ba dapat natin pag-pray? Kaya mapapansin nyo kapag tayo ay nagpe-prayer meeting, ay bago tayo manalangin, ay nagtatanong tayo ano ba yung mga dapat natin ipanalangin sa gabing ito, prayer points. Kasi naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng Panginoon ng mga concerns na dapat ipanalangin. Kaya napakalaga rin nung pagpa-participate ng bawat isa, especially sa ating pagpe-pray. Kasi ang gawain ng panalanginan ay gawain ng katawan, hindi lamang ng iisang tao o ng iilang tao. So mahalaga po na meron tayong agreement on something or mga bagay na dapat nating ipanalangin. Which is gagawin din natin mamaya. Kailangan meron tayong mga agreement sa mga ipapanalangin natin. Ay isa pa dyan na dapat natin ipag-agreehan ay yung kapag may nananalangin o may nagli-lead in prayer, dapat nag-agree tayo dun sa kanya mga pinapanalangin. Okay? Yun po'y mahalaga rin. Kaya nga, ginagamit natin yung amen. Dapat alam natin kung ano ibig sabihin ng amen. Ibig sabihin ng amen ay agree. Okay? Kung ano yung, halimbawa, nagpe-pray tayo, pag sinabi mong amen, agree ka dun sa pinag-pray niya. Yan. So, mahalaga po na tayo ay merong agreement on sa ating mga prayers. Okay? So, letter A, agree. Letter P, sa APC, is yung pray. Okay? Hindi lang tayo nag-agree on something, kailangan nagkakaisa rin tayo on prayer. Ibig sabihin, hindi mo lang inagrihan yung sinabi ng kapatiran, kundi ikaw ay makikiisa rin sa panalangin. Kaya nga maganda talaga na lagi natin pinapaalala at yun din ang ating panalangin na pagdating ng prayer meeting, sana mas doble pa yung ating attendance. Kasi isa sa mga susi ng katagumpayan ng gawain ay nagsisimula sa panalangin. So mahalaga po na tayo ay nagkakaisa rin o sumasama rin, nakikijoin sa prayer. Okay? Hindi lamang nag-agree, but we pray on subject matters. Okay? Prayer is the best communication we had para sa Panginoon. Kaya mas maganda na pinapahalaga natin yung praying together. Nang sa gayon ay malulugod ang Panginoon at kanyang tutugunan ang ating mga panalangin. Okay? And letter C, yan. Yung letter C, sabi nga dyan, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the middle of them. 2 or 3 are gathered. O sa ibang translation, 2 or more gathered in my name. Andun daw ang presensya ng Panginoon. Isa pa sa nakakapag-please ng ating panalangin sa Panginoon ay kapag tayo ay nagkakatipon-tipon talaga, nagkakasama-sama. So yung letter C po ay come together. Okay? Not just making agreement, but setting time to pray together. That's why meron po tayong meron tayong mga sineset na time sa ating panalangin ng kagaya nitong prayer meeting every Thursday 7 p.m. para tayo ay magkaroon ng togetherness sa panalanginan. Yun yung unity. Kaya nga maganda na maglalaan talaga tayo ng couple of hours para sa prayer meeting
na talagang naka-focus lang dito sa prayer. Nang sa gayon ay makikita ng Panginoon na tayo ay merong unity sa panalanginan. Okay? So yung coming together. God. And when we come and pray together in the name of Jesus, He will be with us. Kapag po tayo ay nag-join together in prayer, ang pangako ng Panginoon sa atin, nandito siya sa middle, nandito siya sa ating kalagitnaan. Kaya nga kahit na online pa yan or physical yan, ay wala makakalimita sa presence ng Panginoon. Kahit nandito po tayo magkakahiwalay physically, pero nagkakasama tayo by virtual and spiritually, ay nandirito ang presence ng Panginoong Hesus. Kasi yan yung kanyang pangako doon sa talata, na kapag tayo ay come together, ay nariyan siya sa ating kalagitnaan. Okay? At ang anong result nito kapag ginawa natin itong APC, itong agreement, praying, and come together? If we do these things, ang promise ng Panginoon in verse 19, it will be done by the Father in heaven. So naroon na agad yung assurance na tutugunan ng Panginoon ang ating mga panalangin. At hindi lang yon. In verse 20, nabanggit ko na rin kanina, Jesus is praying with us. Okay? Siya ay nananalangin kasama natin. At hindi lang yon, ang kanyang Holy Spirit, ang siyang nagbibigay sa atin ng courage to pray. Yun yung sabi sa Romans. So His presence will be known to us. Yung presence ni Jesus will be known to us. So nawa, ating conclusion application po, dapat tandaan natin tong APC sa ating panalangin. Na we agree on something, we pray together, we come together in unity. And God will make His yung kanyang gagawin niya, yung kanyang trabaho naman na sasagutin yung ating mga panalangin. Kasi yun ang kanyang pangako. So meron tayong assurance na kung tayo ay mag-agree, mag-pray together, mag-join together, mag-come together, aron agad na sinabi na ng Panginoon, our prayers will be heard by our Father in heaven. Let us pray po. Panginoon, salamat po sa gabing ito at salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, Panginoon, to be united in prayer, Panginoon, especially sa mga times na kagaya nito, Panginoon, na kami ay magkakahiwalay, Panginoon, physically, nawa ay lalo kami magiging iisa, Panginoon, bilang katawan mo dito sa lupa, Panginoon, na maging sa aming mga panalanginan, Panginoon, we agree on something, Panginoon. We push your will, Panginoon, dito sa lupa. At ito, Panginoon, ay sabi nga sa iyong mga salita, that if we bind something, Panginoon, dito sa lupa, shall be bind on heaven, Panginoon. And kapag may nilose kami, Panginoon, dito sa lupa, shall be loose on heaven, Panginoon. Lord, kung ano yung dinidictate, Panginoon, ng aming mga panalangin, Panginoon, dito sa lupa, kagaya ng sinabi sa iyong salita, yun ay didictate, Panginoon, sa kalangitan. So Lord, give us unity, give us one purpose and prayer, Panginoon, tonight. At Lord, nawa, malugod ka sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.